mga kapatid, this morning, tingnan po natin yung passage dito po sa Matthew 9:35 to 38. Kanina inawit po yung John 3:16. Naalala nyo? Ano ho? The heartbeat of God is Jesus. Ang laman ng puso ng Diyos ay si Jesus. Kaya nga may John 3:16. Ano ho? May John 3:16. Ngayon, nung bumaba ang Diyos sa katauhan ng Panginoon Jesus, kinakailangan malaman natin the heartbeat of Jesus. Naging consistent pa, constant pa. Yun din ba yung, kung ano yung heartbeat ng Father, yung tibok ng puso ng Ama, yun din ba naging tibok ng puso ng Panginoon Jesus? And then darating tayo dong, dapat ito rin ang maging tibok ng puso ng mga sumunod kay Jesus. Yung mga nanampalataya, yung mga tinatawag na alagad. Again, the heartbeat of God is Jesus. Kaya nga ang pinakasentro ng Bible, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. So ang tibok ng puso ng Diyos ay si Jesus. Si Jesus po. Si Jesus ang tibok ng puso ng Ama. Now tingnan po natin ang isang passage patungkol sa ginawa ni Jesus nung siya nasa lupa. Babasahin ko po sa Tagalog version na lang po ito. Mula po sa verse 35 hanggang 38. Ano ho? At nilibot na Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Ano daw ang ginawa ni Jesus? Siya ba'y nagkulong sa kwarto? Siya ba'y nandun lang sa isang lugar? Hindi po, nilibot niya. Ano, yung maaabot, actually walang tawid na ibang bansa, pero within Jerusalem, Galilee, mga karatig na mga nayon, bayan. Verse 36, datapwat nang makita niya, ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Verse 37, nung magkagayoy, sinabi niya sa kanya mga alagad, katotohanay ang anihin o aanihin ay marami. Datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Verse 38, the last verse. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ito po. The compassion of Jesus para po sa mga nawawala. Para po sa mga taong nawalay sa Diyos at lahat naman tayo'y nawalay sa Diyos mula po sa ating kauna-unahang ninuno, si Adan at Eva. Ang tao po'y nawalay. Ang tao po'y nangalat. Ano? Punong-puno ng kahapisan. Distress. No? At maaaring ang tao po ay hinaharas. Hopeless. Helpless. Ano? Kaya, si Jesus, alam nyo, hindi pa pwedeng, kahit siya Diyos, 100% divine, no, yung divinity niya, 100% human, hindi pa pwedeng siya ay magmukmuk na lang sa loob ng bahay nila ng kwarto. Kinakailangang makita niya ang sitwasyon. You know, as we look around, habang tayo po na-expose sa nangyayari po sa ating kapaligiran, sa ating komunidad, sa bawat pamilya, no? Sa campus, saan man, sa iba't ibang mga factory, pinagtatrabuhan ng iba't iba sa atin dito, the more na nakikita po natin yung pangangailangan ng tao. At yan po ang nangyayari dito sa church na ito. Ano? The more na na-expose, pumasok ng campus, sa community, nakikita po yung maraming mga tao, wala pong direksyon ng buhay nila. Kalat. Ibig sabihin, kalat po ang tao. Ano? Ang iba ay makikita mo parang walang kapag-asa. They're down. They're in trouble. Ano? Ang iba ay off guard. Ibig sabihin, walang protection. Biktima. Biktima ng kaaway. Biktima ng sanlibutan. O maaaring nabibiktima ng kapwa-tao. Dahil off guard. Walang pader. Walang nagpoprotekta sa kanila. And that is why, sinabi dito, harassed. They're being harassed. No, hinaharas.
So sila'y walang kalaban-laban dahil wala silang protection. Makikita nyo. At si Jesus, habang siya naglilibot, pinapangaral niya ang gospel of the kingdom. Pinapagaling ang mga may sakit, sari-saring karamdaman. Nakikita po niya ang sitwasyon ng mga tao. Kaya nga ang Kristiyano hindi dinisign na tumira sa konbento, magmungha, at i-separate niya, i-isolate niya ang sarili niya sa mga tao sa mundong ito. Dahil hindi mo makikita ang kanang sitwasyon kung ikaw i-isolate mo ang sarili mo. And you cannot fulfill yung misyon na ipinagagawa ng Diyos. Napansin ko po ang kaibahan nung ako po'y nasa opisina lang, 8 oras, at nung ako po'y hindi na nag-opisina. And most of the time, ay pumupunta sa iba't ibang lugar. Mingling with people sa iba't ibang lugar, especially sa ating pong barangay, nakita ko po ang kaibahan. The more na yung dealing ni Lord in my heart, the more na nararanasan ko, in God is talagang tuloy-tuloy na binubuksan yung puso ko patungkol sa kanyang compassion. Because after 35, sa paglibot niya, sa verse 36, datapwat nung makita niya, ang mga karamihan ay nahabag siya. This is about compassion. No? Nung makita niya ang crowd, he had compassion on them. Yung habag ay ibang-iba sa awa. Sa verse 35, sabi niya, may mga karamdaman, may mga sakit, pero hindi nabanggit ang compassion. Pero sa verse 36, nung makita niya na ang tao being harassed, they're helpless. Sila ay kalat. Sila ay lupaypay. No? Sila ay down. Sila ay in trouble. Sila ay nahahapis. Jesus had compassion on them. Nagkaroon siya ng kahabagan. Yung mercy po kasi, yung awa, pwede kang maawa, wala silang kinakain. No? May karamdaman, may sakit. Maawa ka. No? Nahihirapan sila sa buhay. Maawa ka. Pero compassion is another thing. Yung kahabagan po ng Diyos. Marami sa atin siguro meron ng awa. Pero we cannot manufacture compassion. Ang compassion, kinakailangan, you will spend most of your time, your whole life, sa puso ng Panginoon. Kung paano si John the Beloved humihilig sa Panginoon, katabi niya, kapag sila ay umuupo, no? Nakahilig yung kanyang ulo, nakakiling doon sa dibdib ni Jesus. At kapag ganon, hindi ka basta-basta hihilig o ililin mo yung ulo mo sa dibdib ng iyong katabi. Iba ang relasyon kapag pinakinggan mo ang tibok ng puso ng katabi mo. Nagawa na ba niyo yan? Si John the Beloved, kaya tinawag na John the Beloved, may title, no? May dinugtong sa pangalan niya. Actually, Juan lang siya, pero dinagdagang the Beloved. May John din, the Baptist, nagbabautismo eh. Pero ito, the Beloved, bakit? Kapag binasa mo ang kanyang gospel na sinulat, ginamit sa Panginoon, nandiyan po ang 3:16. It's more on love. Yung kanyang epistles, 1st, 2nd, 3rd John, pag binasa po nyo, it's about love. Dahil yung tibok ng puso ng Panginoon, sa kanilang pagtitipon, nakahilig yung ulo niya. And the more na kayo ay naglalagak na yung panahon sa Diyos, the more na God is birthing. Ang Diyos ay ipinapanganak sa atin ng compassion. Dahil sa sarili natin, hindi natin kaya magkaroon ng compassion. Awa, meron tayo. Ay, nakakaawa na may mga bata na mamalimos, bigyan ko nga ng barya, bigyan ko nga ng tinapay. May mag-assist sa traffic, sa paglabas ng sasakyan mo, ay, maaawa ka, di ba? That's awa. Pero it's not habag. Ang habag ay kakaiba. Hindi natin kayang iproduce. It's from Him. Compassion is from Him. Malalim ito. Dahil hindi lamang nakikita yung physical na pangangailangan, ngunit yung kahantungan ng mga taong ito kapag hindi ito na ipanumbalik sa Diyos. Sila'y tuluyang mapapahamak for eternity. Yan po yan. Nahihirapan na sila sa buhay nila sa lupa, lalo silang mahihirapan sa buhay sa walang hanggan, sa eternity. Dahil for eternity, mawawalay sila sa Diyos. They will spend their eternity sa pagdurusa, walang taros.
Kaya nga po, the more na ang isang Kristiyano, na-expose po kayo, the more na ikaw ay talagang dinidebot mo ang sarili mo, nagkakaroon ka ng quiet time, nagde-devotion ka, no? Lagi kang nakikipagniig sa Diyos, the more na nade-develop, ipinapanganak. Nung ikaw ay naipanganak na muli, kinakailangan maipanganak naman sa iyo ang compassion, the love of God. Qualified ka na dahil ikaw ay you got born again na. Naipanganak ng muli. Ngunit may kinakailangang ipanganak sa iyo. Ang sabi ng John 1:14, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was God, the Word was with God. Sa 14, in the Word became flesh and dwelt among us. Yung salita, si Jesus, ang ibig sabihin nito, ay nagkatawang tao at nanasa. So kinakailangan yung kanyang compassion, kinakailangan ipanganak sa atin. Ipanganak sa atin. Ikaw ay ipinanganak ng muli, ngayon, hindi humihinto dyan. Ay, born again ako, okay na ako, ligtas na ako, bahala sila sa buhay nila. Basta ako, punta na akong langit. So you don't care about your friends, your family, you don't care. So strategy ng kaaway yan. Strategy ng kaaway yan. Pero ang puso ni Jesus, kung titingnan natin, ang puso niya ay punong-puno ng kahabagan. Mga kapatid, punong-puno ng kahabagan. Kaya nga, paano ka magkakaroon ng compassion? Hindi yan inaaral. Like obedience, it's about the attitude. Hindi inaaral. Hindi po. Hindi yan minimemorize. Kinakailangang ilagak mo ang sarili mo doon sa source ng compassion. Dahil siya ang magpapanganak niyan. No? Magkakaroon ng birthing. Ipapanganak within you, compassion. Ipapanganak within you yung agape. Yung unconditional love. Yung pagmamahal, pag-ibig na walang kondisyon. Ano man ang gawin sa iyo, basta you love them. Because that is the heart of God. So si Jesus, nakita niya, nangahapis at nangangalat. Alam niyo, maraming mga tao. Kaya makikita niyo, kahit hindi magsalita ang tao, makikita niyo, they have a problem. They're in trouble. Habang nagkakandak po tayo ng campus meeting, bago po nagkaroon ng encounter, most of them galing po sa campus. Disciplina Village. Nag-start na po ang campus ministry last year, November, kung hindi nagkakamali. November. Every Friday. Habang na-expose yung team, no, nagkakaroon ng contact, connection sa mga estudyante, the more na talagang kahit hindi sila nagsasalita, makikita nyo, mababakas nyo sa kanilang mga mata, sa kanilang mukha, na meron sa kanilang nahahapis. Meron sa kanilang walang direksyon ng buhay. Meron sa kanilang batang-bata pa, grade 8, grade 9. Pero may mga bibigat na silang dalahin sa buhay nila. Hindi lang sa kanilang sarili, problem about themselves, but maaaring problema sa pamilya o problema sa kanilang pag-aaral o relational problem. Kaya the more na na-expose ka, pinapanganak ni Lord, no? Pinuproduce niya within us yung compassion. Hindi lang tayo naaawa sa kanila. Hindi lang. Nade-develop, na ipapanganak yung kahabagan sa kanila. Kasi ito yung mga nilikha ng Panginoon. Maganda ang future ng mga ito, pero pinagsamantalan sila ng mundo. Maganda ang disenyo ng Diyos sa buhay ng tao, sa bawat isa. Bakit sabi natin kabataan? Kasi mahaba pa ang tatakbuhin nila, ang taon nila. Kaya, napakahirap na, mahabang panahon, mahabang taon, pahihirapan sila ng kaaway. Dahil hindi sila masusumpungan o sila'y nangangalat. Hindi pa sila nakakapanumbalik sa Diyos. Hindi pa sila nagkakaroon ng personal encounter with Jesus. Kaya magkakaroon ka talaga ng compassion. It's more than awa. Yan po ang kailangan ma-develop sa bawat alagad, sa bawat disciple, sa bawat nanampalataya sa Panginoon. Because that is the heartbeat of Jesus. Gusto niyang maipudos sa atin yung tibok ng puso niya. Dahil ang tibok ng puso ng Ama ay si Jesus.
Kaya yung tibok ng puso ni Jesus, yun ang gusto niya na maging tibok ng puso ng bawat isang nanampalataya, nanumbalig sa Kanya. Disciple. Kaya bumaling naman si Jesus sa Kanyang mga alagad sa verse 37, na magkagayo sinabi niya sa Kanyang mga alagad, katotohanan ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. There's a need, but inopen ni Jesus ang great opportunity. In this verse, makikita natin, no? Ipinakita ng Panginoon Jesus ang dakilang oportunidad, pagkakataon, great opportunity, before the great need. Minsan kasi tayo, more on negative kaagad eh. Problem, pangangailangan, ang laki. Patutunayan ng Diyos, binubuksan sa atin, great opportunity. Huwag mo agad i-magnify, tingnan ang problema o need. Kasi baka tabunan ka. Hindi ka na makahakbang. Hindi ka na makakilos. Tatabunan ang iyong pananampalataya. Binubuksan ng Panginoon Yesus sa bawat sa atin yung great opportunity. Yes. Great opportunity. Dumami ang tao sa ating community. What a great opportunity. Pero may nagsasabing, Pastor, gumugulo. Yes, bahagi yan. Pero ang tingin ko, kung paano tinitingnan ni Jesus, una, makita mo, great opportunity to. Dahil hindi na tayo lalayo, pupunta, tatawid ang isla, hindi na tayo magbibiyahe na matagal, mismo nandito sa ating lugar, dinala ng Diyos sa mga tao. What a great opportunity. Hindi ba kayo natutuwa? Masaya, di ba? Masaya! Grabe. Yes, maraming problema, maraming pangangailangan. Kung malilimutan, ipinakikita mo na ng Diyos, sagana ang anihin. Great opportunity. Grabe. Great opportunity. And what a great privilege kung ikaw ay maging kabahagi ng mag-aani. Great opportunity, great need, requires greater number of workers. Man. Ngunit huwag niyong kalimutan, it's a great privilege to be part ng mga manggagawa para sa kaharian. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ipinakita po ng Panginoon Jesus ang great opportunity. Wow. And you will enjoy. As you serve the Lord, mag-i-enjoy ka. Yes, may mga pangangailangan, there's a need, may problems, but ito'y dakilang oportunidad para sa bawat isa. At the more na-excite tayo, hallelujah. Hallelujah. Ganun po ang ating Panginoon eh. Hindi agad tayo dinidiscourage. Ini-encourage tayo. May mga discouraging situation, pero una, ini-encourage tayo. Ini-excite tayo. Sagana ang anhin. Wow. Positive, negative ba yun? Yung sinabing, sagana ang anhin. Pag sinabing, sagana ang anhin, wow. Grabe. Hindi agad yung kukunti ang mag-aani. Hindi yung kukunti pera natin. Sinabi muna na Jesus, sagana ang anihin. Pero tayo nakatingin tayo, kunti pera natin. So mapapahinto ka na doon. Kung hindi mo marirealize yung opportunity. Kasi doon sa opportunity, makikita doon paano kikilos ang Diyos. Paano pagaganahin ang pananampalataya, mga kapatid? Paano pagaganahin ang pananampalataya? So ipinakita po niya ang great opportunity in the midst of great need. Plentiful ang harvest, ngunit kukunti ang mga gawa. Marami ang pagal. Marami ang pagal. Kukunti ang nagwo-work. Kaya sabi niya, come unto me, kayong lahat na napapagal, nabibigat ang lupa, at kayo aking pagpapahin. Matthew 11:28. Kasi maraming ang napapagal. Maraming nahihirapan. Maraming nahihirapan. Yes, naniniwala ako, yung pumupunta ng campus, may kanya-kanya rin problema. Pero nakita nila, great opportunity to. Hallelujah. Kasi alam nyo, yung pinakamahirap nga binigay ng Diyos, yung bang maliliit lang, hindi niya ipagkakalob sa atin. Huwag po nating i-magnify ang need, ang problems. Dapat makita po natin ang great opportunity. Nung minsan, ang Panginoon Jesus,
Nagturo siya ng aral. Tapos inabot na po 10 oras na ng talagang oras na ng kakain. Ay nasa bulubundukin sila. No, sabi ng mga disciples, Lord, pauwi mo na sila kasi ang daming tao. Paano ito? Pag pinakain mo ito, isang taong sahod, hindi magkakasya pag binili mo ng pagkain. No? Ang sabi ng Panginoon, paupuin niyo sila. What do we have? May bata doon, nagbigay ng 5 tinapay, 2 isda. Out of that, mga kapatid, napakain ng Panginoon yung mga tao. Pero yung mga disciples talagang, ang bilis po ng computation eh. No? Lalo po yung analytical minded na si Philip. Ano? Magaling mag-compute. No? So, Lord, kahit kan, tagilid ang budget. Tagilid po. Tagilid. Pero si Lord, hindi niya pinauwi ang mga tao. Amen. Hindi niya. Hallelujah. Pinatunayan niya. At dito po sa church na ito, marami nang ginawa ang Panginoon. Pinatunayan na niya. Kailanman hindi niya tayo pagkukulangin dahil sa Kanya to. Hallelujah! 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 Woo! Glory to God! Hallelujah! Napakabuti niya. Hallelujah! Dahil na niya pwedeng baliin kung ano man ang sinabi niya. We stand on His word. Pinangahawakan lang natin, tinatayo natin ang sinabi niya sa Kanyang salita. Kaya ang instruction ni Jesus, ito mahalaga ito mga kapatid. Napakahalaga nito. Anong instruction niya? Pray. Idalangin ninyo sa Panginoon ng anin. Pray to the Lord of the harvest. Grabe. Pinakita yung great opportunity, great need. Tapos sasabihin, manalangin? Jesus naman, nagbibiro ka? Paano matatagpo yung great need? Kung tayo yun ha? At gano'n ang ibang mga alagad. Panginoon, di ba nung pinarami niya yung tinapay at isda, nanalangin din siya? Nanalangin si Jesus, dumami ang tinapay. Nanalangin si Jesus, dumami ang isda. Di ba? Nanalangin siya. He gave thanks. Consistent na Panginoon. Dito sabi niya, pray to the Lord of the harvest. Manalangin. Manalangin. Bakit? Sino bang may-ari ng aanihin? Sino pang may-ari? He is the Lord of the harvest. Pag kayo nagpapaani, may mga ilang dito may lupain, no? May rice field. Sinong sasagot ng gastos kapag panahon na ng taniman, pagbubungkal, mga fertilizer, pag-aan? Sinong sasagot ng gusto? Yung bang mga worker doon o yung may-ari ng lupain? O yung pala naman, bakit ka mangangamba? Ay worker tayo. Kung ikaw worker, you don't need to worry. Because sabi diyan, He is the Lord of the harvest. Siya ang may-ari ng anihin. Why worry? Kaya naman pala, ang gagawin ng workers, ang gagawin ng mga alagad, pray to the Lord of the harvest. Wow, grabe. Kasi minsan alam nyo tayo, kahit mga Kristiyano, tayo yung gumagawa ng nagiging komplikasyon eh. Nagiging complicated yung buhay natin. Pinadadali ng Panginoon, pinahihirap natin. Bakit? You doubt God. You don't trust Him. You don't really believe Him. Sabihin mo sa tabi mo, believe. Just believe Him. Trust. No? In the Old Testament, yung believe, trust. No? Sa Lumang Tipan, yung believe sa New Testament, sa Lumang Tipan, trust. Magtiwala ka sa Panginoon. Huwag ka lang maniwala. Lahat ng tao naniniwalang may Diyos. Yes, lahat ng tao naniniwala. Tanungin mo, naniniwala ka ba sa... Oh, kahit yung pinakamasamang tao, no? Naniniwala ka sa... Oh, naniniwala. Pero hindi lahat ng tao, konti lang nagtitiwala sa Kanya. They don't trust Him. Kaya nga, pag may mga pangangailangan, problema, wala na, laglag na. Kaya, kailangan natin si Jesus. Amen. Kailangan lalong umunlad ang ating pagtitiwala, ang ating pag-ibig sa Kanya, pagsunod sa Kanya. Alam mo, first Saturday, ito po, may nagpe-pray dito. Marami sa mga Kristiyano, nalilimutan na nyo mag-pray. Dati, aktibo kayo sa pag-pray. Hindi nyo pwedeng santabang prayer. Isa sa major po na teaching ni Jesus sa Matthew chapter 6 is about prayer. Prayer, pananalangin, pag-aayuno, pagkakaloob. Tatlo po yan, magkakasunod po yan. Pag sinantabi po nyong isa dyan, aliman sa
Diyan? Dalawa lang ginagawa nyo? O isa lang ginagawa nyo? O wala kayong ginagawa dyan? You missed the point. Matthew chapter 6. Major po yan. Sunod-sunod ang pagtuturo ni Jesus. Inuna niya sa Matthew chapter 5 yung Beatitudes because attitude talaga matters. Ang pinakamahalaga, attitude. All of this is about attitude. Attitude. Prayer is an attitude. Kaya sa Matthew chapter 5, inuna niya ang Beatitudes. Dahil ang pananalangin is about attitude, hindi ritual. Hindi. Hindi religious activities. Hindi memorize na prayer. It's an attitude. It's about your heart. Ang prayer. Pag tayo nanalangin, dahil siya ang may-ari ng anihin, He will send workers in the harvest field. Hindi tayo magsisend. Siya ang magsisend. Siya ang magpapadala. Kaya yung mga pumupunta sa mga mission, like nauna si Pablo at saka si Bernabe. Nangusap ang banal na Espiritu while they are worshiping, nangusap sa Book of Acts, pinadala sa ng Lord. Kaya yung mga pumupunta sa campus dito, hindi ang nagpadala si pastor. Si Lord talaga nangusap sa kanila. Kasi pag ako lang, hihinto sila. Pag si Lord, kahit anong maranasan nila, hindi sila hihinto. As we pray, kaya nga, nananalangin tayo eh. God will send workers. As we groan, tayo nananalangin katulad ni Hannah, no? Yung nanay ni Samuel, no? May hikbi sa kalooban, may groaning pero walang words na lumalabas, no? Kasi matindi na po ang pagpipray. Ano? Kasi desperate na po talaga, nandun yung compassion para po sa kaligtasan ng mga tao. Kaya we are groaning before God. We pray before Him. As we groan, kaya nga sabi ni Jesus, idalangin nyo. Dalangin. Manalangin tayo sa Kanya. Because He's the owner. Siya ang may-ari ng anihin. Lord of the harvest. As we pray, God will send workers. Send out workers. Kaya sabi ni Jesus sa Matthew 28 verse 18, go and make disciples. So, He's sending out yung mga alagad. No? Siya nagpapadala sa bawat isa. Bawat isa sa atin, kinakailangang sa puso ninyo, dumating maipanganak sa puso natin that God is sending us. Pinapadala tayo ng Panginoon. Alam ba nyo si Jesus, hindi lamang 12 yung pinadala niya una. The next 70, kung babasahin nyo sa Luke chapter 9, chapter 10, sa Luke chapter 9 yung 12. Sa Luke chapter 10, maganda yung pagkakahayag ni Dr. Lucas doon, no, yung pagkaka-account niya. Sa Luke chapter 10, yung 70, pinadala niya 2 by 2s. No. Pero pagdating ng Acts, part 2 of the Gospel of Luke, ang Acts po, part 2 ng Gospel of Luke. Kaya parehas yung kung kanino in-address yung sulat. So Book of Acts, pagdating doon, nung sila'y nasa upper room, nung bumaba ang Banal Espiritu, nandun po, naging 120 ang disciples. Yung 70, yung 12, nandun ang 12, no? Minus 1, napalitan na si Judas. Pero yung 70, sa Book of Acts, nung dumating ba, naging 120 disciples. Yun po, sinend out yun. Empowered ng Holy Spirit. Kaya grabe pong revival. Kaya yung pangangaral ni Pedro, unang preaching niya, 3,000 ligtas. Bakit po? Gumalaw po ang 120 disciples. Pinadala po ng Diyos. Kaya, meron pong kasiyahan sa langit. Ang church na walang winning, malungkot. Ang ma-highlight lagi yung mga problema, mga negative things, mga pag-usapan. Pero kapag ang church merong winning, masaya, di ba? Tingnan nyo dito ngayon ang saya. Amen? Grabe. Grabe, mula pa ito nung ko na, uliwik ka. Saya. Masaya. At hindi lang dito tayo natatapos, hihinto. More pa. Dahil, compassion. You know, this is not about numbers na ilagay natin sa ating database. Dagdag ng mga tao. Kaya meron. Hindi po about numbers. Mga kapatid, mahalaga maunawaan nyo ang puso natin. Kasi dumaan na tayo doon, more on numbers tayo. More on statistics tayo. Hindi po talaga sa numbers. This is about the heart of God. The compassion of Jesus.
Pag tiningnan natin ang tao, hindi natin tinitingnan silang numero. Hindi natin sila tinitingnan na pang-siyam. Ay, pang-siyam na ito sa cell group ko. Ay, pang-sampu. No, don't do that. This is about compassion. God is rebuking us. Nirebuke na ako ng Panginoon. Before it's about kota-kota. About numbers. Paano mo palalawakin ang network mo. Before ganon. Ganon po sistema sa mundo. About numbers. Para meron kang idadagdag sa inyong database. Para sa iyong grupo, madadagdagan ng bilang. Mga kapatid, hihinto at hihinto tayo kapag tayo nag-focus po sa numbers. Pero kapag ang puso natin nabuksan, and this is about compassion. This is about the love of God, the grace of God. Mga kapatid, hindi tayo may igahan, hindi tayo hihinto. Because hindi una sa lahat ang concern natin, numbers. Hindi po. May numbers sa Bible, pero hindi po yun ang pangunahin. Ina-account sa Bible, nagsesensus dito, pero hindi po yun ang pangunahin. Dati po ang motivation natin, numbers, para makompleto natin ang ganitong bilang, kompleto natin. Pero naiwan po ang ating puso. Umaandar ang isip, pagkukompute, pagbibilang, pero ang puso naiwan. Walang compassion. Kaya nakompleto mo ang 12, nakompleto mo ang 144, nakakompleto ka ng 20, 15, 7, nakompleto mo, pero dahil ang puso mo naiwan, hindi mo sila naalagaan, nawala sila. Because this is not about numbers. This is about your heart. Kahit yan ay iisa, basta naalagaan mo. Hallelujah. Na bago ang buhay nila. Tapos nailabas yung kanilang potential. Yung galing na inilagay ni Lord. Tapos nagamit siya ni Lord. Dumating ang panahon, sinend ni Lord yan. Wow, grabe. Hallelujah. Yang isa na yan can produce maring nation, community, like Paul. Katulad ni Pablo. Bakit tayo nagwi-win? Bakit tayo nagmi-mission sa campus, sa community? Bakit? Because this is the heartbeat of God. Hindi para dumami tayo. It will just follow. Kahit hindi natin i-aspire yun, kahit hindi na, talagang susunod yun. Huwag kang mag-focus doon sa numbers. Huwag kang mag-focus doon para dumami tayo. Hindi. Kusa yun na mangyayari. Don't focus on that. Kusang darami yan. As long as ang puso mo tama. It will just follow. Yung numbers po. And numbers will shout. Numbers magsasabi, Jesus! Si Jesus ang nagbago sa buhay namin. Si Jesus ang aming buhay. Si Jesus ang aming pag-asa. Jesus is our Lord, our Savior, our Master, our God. So yung puso po, kala nyo sa pasimula, kuhang-kuha na natin, kinakailang ipanganak yan. Qualified na po tayo once na tayo po'y naipanganak na muli. We got born again. Qualified na po tayong maipanganak sa atin yung compassion ng Diyos. Kasi may bago ka ng katauhan, new spirit na. So, pwede nang ipanganak sa iyo yung compassion of God. Na magiging passionate ka. Na kahit anong mangyari, kahit anong sabihin, magiging passionate ka because of that compassion, because of that love of God. Mag-aalab ka, consistent ka, tuloy-tuloy ka, constant ang pananampalataya mo. Hindi ka lulubog, lilitaw. Why? Na-produce na ng Holy Spirit yung compassion na yan. Kaya nagiging passionate ka. Wow, hallelujah. Gusto ba niyo yun? Mga kabataan, gusto niyo ganon? Di ba sa pag-aaral, minsan excited, bakit darating pa parang tamlay ka sa pag-aaral? Hindi ka na-inspired. Kailangan maipanganak sa atin. At ang Holy Spirit, siyang magpuproduce niyan. Yung compassion, mga kapatid. Para kung paano tinitingnan ng Diyos yung mahal sa buhay ka. Halimbawa, yung mga magulang nyo, mga kapatid nyo, kung paano sila nakikita ng Diyos na sila ay lupaypay, nahahapis. No? Ganon natin sila makikita. At talagang ipag-pray natin sila ng matindi. With groaning. Grabe. Kasi kung paano nakikita ng Diyos about sa kanila, ganon natin sila nakikita. Hallelujah. Grabe, magiging daluyan tayo ng great love of God. Groan. God. Send. Go. No? Go. And then, give.
Tingnan nyo, ginawa ng Ama, pinadala niya, binigay niya. Yung pinaka-best, walang kapantay, kanyang bugtong na anak, Panginoon Jesus. Give. Hallelujah. Yes. Give. Ano ang pwede mong ibigay? Yes. If you have the compassion na ipanganak na po Diyos sa'yo, gagawin mo ang lahat. Dito po, nung naging counter, ang iba, napagod na sila. Turo na sila, nag-lecture na sila, nag-serve na sila, nag-give pa po sila. Tingnan nyo kapag nag-pray tayo, God will send workers. And then, God will send givers. Hindi tayo nag-fundraising. Kumilos ang Diyos. Kaya natagpo ang pangangailangan. Amen. Hallelujah. Next time around, meron pa. No? Hindi natatapos. Hindi natatapos. Tuloy-tuloy po ito. Kaya, you can be part, mga kapatid. Kasi masaya ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Tama ba? Mas masaya. Lalo kapag nakikita mo, grabe. Kaya yung po mga kasamahan natin, kahit wala dito sa Pilipinas, nasa ibang bansa sila, pag nakita nila yung nangyayari sa church, naniniwala ako, grabe, iba yung kagalakang dulot sa kanila. Kahit nahihirapan sila sa trabaho nila, sa sitwasyon nila sa ibang bansa, grabe, I believe nakakatulong yun somewhat. Kasi sila'y bahagi. Wala sila dito. Mga kapatid natin. Pero alam nila, grabing ginagawa na po. And they are part of that. Because they give. They cannot go. Tayo lang pumupunta sa campus, sa community, nagse-cell group. They cannot go because they are not here. But, ginagawa nila yung pwede nilang magawa. They can groan. Pwede silang mag-pray. Hallelujah. They can groan with us, pray with us, and then they can give. Amen. Hallelujah. Pag yan tatlo na yan, nandiyan ka, grabe, fulfilled ang life mo. Nag-groan ka na, nagpipray, tapos pinadala ka pa ni Lord, part ka pa ng mga workers, tapos nag-give ka pa, grabe, grabe, grabe na yon. Grabe na yon. Grabe. Yon ang sarap noon. Fulfilled ang life mo. Grabe. Grabe yun. Nag-groan ka na, nag-pray, tapos sinend ka pa ni Lord, part ka ng mga workers. Grabe. Tapos nag-give ka pa. Grabe. Yung iba nag-give gulay, di ba? Yung iba bigas. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. I believe bawat isa dito, we can be part. Pwede tayong maging bahagi. Hallelujah. Because naniniwala ako, God is birthing. Pinapanganak ni Lord sa puso ng bawat sa atin yung compassion, yung love sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Hallelujah. Amen. Sino po natutuwa sa Panginoon? Sino po yung may natatanggap ngayon? Sino po yung sa sarili mo may sinasabi si Lord sa akin? Sino po yung ganon? Sino mo? Tumayo nga po tayong lahat.